Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura ngayong araw ay ang Araling Panlipunan 5. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 3. Para sa pagsimula ng ating aralin, o bago tayo magsimula ng ating aralin, tayo munang magbalik-aral. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa reforma sa ekonomiya at pagkatatag ng monopolyo sa tabako? Isulat ang tamang bilang ng tamang sagot sa sagutang papel. Tapos na ba mga bata? Ang tamang sagot ay bilang 1, bilang 2, at bilang 4. Para sa pagsisimula ng ating talakayan, subukan muna natin sagutan ang mga sumusunod. Punan ang nawawalang titik sa kahon upang makabuo ng makabuluhang salita. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, pamahalaang sultanato. Pangalawang bilang, mga taong sumusunod sa kalooban ni Allah. Pangatlo, dayuhan mula sa Europa na unang sumunod sa Pilipinas. Tapos na ba mga bata? At para sa ika-4 at ika-5 bilang, lugar na maraming Muslim ang naninirahan. At katangian ng mga Muslim na kinatatakutan ng mga Espanyol. Tapos na po ba mga bata? At ang tamang kasagutan ay una, sultanato. Pangalawa, Muslim. Pangatlo, Espanyol. Pang-apat, Mindanao. At pang-5, Katapangan. Mga bata, talakayin na natin ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa pananaw at paniniwala ng mga Muslim sa pagpapanatili ng kalayaan. Ang mga katutubong Muslim ay naninirahan ng mahabang panahon sa pulo ng Mindanao. At sa karating ng mga pulo gaya ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Nabibilang sa mga katutubong Muslim ay ang mga Maranao sa Lanao, Maguindanao sa Cotabato, mga Tausug sa Hulo, ang mga Yakan sa Basilan, ang mga Samal sa Sibuto at Sulu, ang mga Jama Mapun sa Cagayan. Relihiyong Islam ay lumalaganap sa mga lugar na ito. Noong dumating ang mga Espanyol sa bahaging ito ng kapuluan, dala ang hangaring di Sulu, ang mga Palawanon sa Palawan, at mga Siyasi sa Tawi-Tawi. Ang maipalaganap ang Kristyanismo ay hindi naging madali ang pagpasok sa teritoryo ng mga Muslim. Matatag ang pananalig ng mga Pilipinong Muslim sa kanilang pananampalatayang Islam. Hindi lamang nila ay tinuturing na relihiyon ng Islam, kundi ito rin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Kaya ilan sa mga pananaw ng mga katutubong Muslim ay ang mga sumusunod. Una, malaki ang pagpapahalaga ng mga katutubong Muslim sa kanilang kalayaan. Pangalawa, handa nilang ipaglaban ang kanilang teritoryo sa kahit anumang kahinatnan ng labanan. Pangatlo, hindi nila gusto na sumailalim sa kapangyarihan ng dayuhan. At ang pang-apat,
Mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipinong Muslim sa kanilang pinuno na tinatawag nilang datu o sultan. Gayon din sa kanilang pamahalaan, ang pamahalaang sultanato. So mga bata, sila ay mayroong pamahalaang sultanato. Alam niyo ba na noong panahon ng Espanyol, ang mga Muslim ay tinatawag na Moro? Sa kadahilanang noong unang panahon ay mayroong isang pangkat ng mga mamamayan sa, sa hilagang kanluran ng Afrika na sumalakay sa Espanya. Ang pangkat na ito ay kilala sa tawag na Moor, kung kaya tinawag ng mga Espanyol ang mga Pilipinong Muslim na Moro, buhat sa salitang Moor. Sumidi ang alitang Espanyol at Muslim sapagkat ayaw ng mga Muslim na magpasakop sa mga dayuhan. Nais ng mga Muslim na maglingkod lamang sa pamumuno ng kanilang kalahi. Dahil dito, pinatunayan ng mga Muslim ang kanilang paninindigan. Hinadlangan nila ang pagsakop ng mga Muslim ng mga Espanyol. Lumaban sila sa lahat ng pagkakataon, anuman ang kanilang kahinatnan sa labanan. Gayon ang kanilang ginawa kung kaya hindi nasakop at dinalupig ng mga Espanyol ang mga Pilipinong Muslim. Mga bata, naiintindihan ba ang ating talakayan ngayong araw? Mahusay. Mga bata, ang ating talakayan ay tungkol saan nga po? Tungkol sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kalayaan. At para lalong mas maintindihan mga bata, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Punan o basahin at piliin ang tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Kayo ay mayroong 5 segundo sa pagsasagot sa bawat bilang. Ano ang dahilan ng digmaang Muslim o Moro Wars? A. Gusto ng mga Espanyol na sakupin ang teritoryo ng mga Muslim. B. Kinilala ng mga Muslim ang kapangyarihan ng mga Espanyol. O C. Gustong makuha ng mga Muslim ang mga makabagong armas ng mga Espanyol. Sunod na bilang, maaari kayong magbasa at magsagot. Anong katangian ang ipinamalas ng mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa mga Espanyol? A. Kasipagan. B. Katapangan. C. Katalinuhan. Pangatlong bilang. Bakit hindi tuluyang nasakop ng Espanyol ang kabuuan ng Mindanao? Bakit hindi tuluyang nasakop ng Espanyol ang kabuuan ng Mindanao? A. Malawak ang lugar na ito. B. Walang sasakyan ang mga Espanyol. Patungo dito. C. Nagkakaisa ang mga Muslim para kalabanin ang mga Espanyol. Pang-apat na bilang. Ano ang pinahahalagahan ng mga Muslim kaya hindi nagtagumpay ang panakop sa kanila? Ano ang pinahalagahan ng mga Muslim kaya hindi nagtagumpay ang pananakop sa kanila? A. Kristyanismo. B. Kalayaan. C. Kapangyarihan ng dayuhan. Para sa ikalima at huling bilang. Bakit nabigo ang mga Espanyol sa pagsalakay nila sa kuta ng mga katutubong Muslim? Bakit nabigo ang mga Espanyol sa pagsalakay nila
sakutan ng mga katutubong Muslim? A. Dahil pinapaulanan sila ng mga bala ng baril. B. Dahil pinapaligiran sila ng mga malalaking bato. O C. Dahil sinasalubong sila ng mga kawayang palaso na may lason. At para sa tamang sagot, ang tamang sagot sa bilang isa ay A. Bilang 2, B. Bilang 3, C. Bilang 4, B. At bilang 5 ay C. Mga bata, isaisip natin, likas sa mga Pilipinong Muslim ang pagiging matapang at mapagmahal sa kalayaan. Ang katangiang ito ang naging susi upang hindi masakop ng mga Espanyol ang mga teritoryong pinamumunuan ng mga Muslim. Ang matibay na paninindigan at pagmamahal sa kalayaan ay hindi nagapi ng mga Espanyol. Naintindihan ba mga bata ang ating aralin ngayong umaga? Kung gayon, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata. Paalam!